prayer. Kagabi po ay mga 12:30 na ako nakatulog. Ginagawa ko itong aking presentation. At ako nagtataka bakit yung pagtatay pa ako, kusa lang lumalabas yung mga spirit of prophecy text. Kasama ko nung dati. Hindi po ba naalala pa? Yung pong tatlo pong lalaki din ng mga pastor. Sabi nila, bakit ako lagi nasa bukal? Bakit ako lagi nasa bukal? Kasi ang sagot ko po sa kanila, kasi may aircon. Pati maganda po yung church, yung klima. Ayan. So ito po yung ating pamagat ng ating leksyon ngayon ay the promise of prayer. So mamaya po ay akin muna itong papasadahan, tapos mamaya yung question and answer. So mga ganun, mga clarifications. So yung ating key text ay sa Psalm 55 verse 17. Sino po ang pwede magbasa? Sige po, sino po ang volunteer? Psalms 55, ay nayan na po, ayan. Sige po, si Brother Wiener. Yan. So yan po yung ating memory text ngayon. At yung ating focus ng ating leksyon ay, ito po yung sabi doon sa leksyon, in numerous places in the Bible, the Lord calls us to pray because prayer is an essential component of our walk with Him. So meron na po ang katanungan, sino po sa inyo ang parati na nananalangin? Ilang beses po kayo manalangin? 3 times a day? Isa lang. Pagkakain lang? 3 times, 5. Ayan. So meron pong nice tanong dito. Sino po sa inyo yung pag nagpray kayo, pagmulat nyo, nasasagot ng Panginoon? Sino po ba sa inyo nakakaranas ng ganun? Pag-pray ka, halimbawa magpe-pray, dear God, I want this, and then tapos nasasagot, palagi nasasagot. Sino po sa inyo ang nakakaranas ng ganun? Ayan po si Ma'am, ayan. So may nais kong ibigay na ilustrasyon. Meron tatlong tao. Ang isa ay isang Muslim, isa ay Christian, at ang isa ay Buddhism, yun ang kanyang yung kay Buddha. Tatlo. At itong tao ito nagpapayabangan. Sabi nila ay, punta tayo sa 18th floor na building at tayo tatalon tayo. Kung sino ang lumutang, siya ang tunay ang Diyos. Si Buddha ba o si Allah o ang ating Panginoon? Sa ating Christian. So tumalon yung Muslim. Una siyang tumalon. Pagtalon ng Muslim, patay. Namatay. At yung pangalawa naman, tumalon yung isang Buddha, yung Buddha na Buddhism na tao. At pagtalon niya ay nung siya pabagsak na, ang kanyang sabi ay Buddha, Buddha, Buddha. At ang nangyari sa Buddha na tao yun, siya ay lumutang. At ayun, napatunayan niya ang kanyang Diyos ay totoo. Yun sa Buddha. At yung isa naman ay yung isang Kristiyano. Yung Kristiyano ay kinakabahan dahil siya na yung ikahuling tatalon. At siya napaisip at nanalangin siya. Panginoon, naway makita, nawa nila na kayo ay buhay na Diyos, tunay na Diyos. At tumalon yung Kristiyano. Tumalon siya at pagtalon niya, bakit hindi ako lumulutang? Malapit na siyang sa ilalim at ang kanyang ginawa niya ay Buddha, Buddha, Buddha. Lumutang din yung isang Kristiyano. Ayan. So ang point doon ay yung Kristiyano ngayon ay hindi niya tunay na kilala ang Diyos, kung ano ba talaga ang nagawa ng Diyos. So dito sa leksyon ay may sinasabi na ayan, nagluloko po.
Ayan, dito sabi sa leksyon, it's not so much to get God to move mountains, although that can happen. Instead, it can cause something even more miraculous. It can change the human heart. Yung pala yung nagagawa ng panalangin, it can change the human heart. Hindi na, although na kaya ng Panginoon na yung bundok ay kanyang i-move. Halimbawa, itong bundok na ito ay, kung di ba sabi nga sa Biblia, kung ikaw ay may pananampalataya na gaya ng buto ng mustasa, ay yung ang bundok ay mapapalis at may ilalagay sa kalagitnaan ng karagatan. Ngunit itong ang Panginoon pala ay hindi ang kanyang ginagawa ng panalangin ay it can change the human heart. Kasi pag tayo po ay nananalangin, ang ating ginagawa, Panginoon, magpe-pray ako, Panginoon, nawa sa ganito, ganyan. Ang ginagawa natin ay inilalapit natin yung Panginoon sa atin. Hindi po pala ganun ang panalangin. Tayo ang inilalapit sa Panginoon. Inilalapit tayo doon at tayo ang inaangat. Tayo ang inilalapit sa kanyang kalooban. Prayer isn't always easy to understand. Why ask God for something if He knows about it already? Will God not do something unless we ask for it first? Can our prayers really change what the Creator God will do? Ayan. So yun po yung mga tanong. Ang sagot dito ay whether we understand how prayer works or not, one thing is certain. Without it, our walk with the Lord is destined to failure. So yun po, ganun napakahalaga na kung wala yung panalangin ay we will be destined to failure. Ayan, meron po ang katanungan. Kayo pong sasagot, ako po ay teacher, ang estudyante ay sumasagot. Pag hindi sumagot, ayan po. Bagsak, Ganito po ang tanong ko, magbibigay ako ng isang halimbawa. Ako na lang. Ayan. Nananalangin ako, tapos, hindi siya napapakinggan ng Panginoon, hindi siya natutupad. At, halimbawa, nanalangin ako, pagmulat ko, hindi naman natutupad, hindi naman nangyayari. Ibig sabihin, hindi ko nagawa ang kalooban ng Panginoon. So, ano bang gagawin ko? Ako ba ay mag-quit na lang o ano ba? Kasi wala namang konti panalangin ko eh. Kasi may madami mga tao madami po sa atin. Pero hindi lahat na pag nanalangin, wala nangyayari. Kasi yung karanasan ko dati ay pag nanalangin, wala talaga. Wala po talaga. So ano po bang dapat natin gawin? Pag nanalangin ba tayo ay halimbawa hindi natutupad? Ano po ba? Titigil na o sino po nice sumagot? Kasi po sabi dito ay without it, our walk with the Lord is destined to failure. E paano yung panalangin? Hindi nasasagot? Titigil na lang ba o? Ano po? Sino po ang nice sumagot? Titigil na lang ba kasi hindi nasasagot eh? Sige po, magtatawag po ako dito. Ay po. Pag nanalangin tayo sa Panginoon natin, hindi tayo titigil sa panalangin dahil may ibang plano ang Panginoon sa atin. Alam ng Panginoon ang nababagay sa atin at kung ano ang dapat sa atin. Kaya patuloy tayo ng ating panalangin. Ayan, so maraming salamat po. Meron mga ibang tao na pag nanalangin, I quit, I will throw my hands in the air. I quit, yan ang sinasabi. Ngunit mali po yun. Bagamat hindi yung panalangin mo hindi man natutupad o hindi man sa iyong paningin hindi natutupad, ay huwag ka mag-quit. But later on, you will get your motives right. At yung prayer mo ay magiging tama. Kasi po dati ay mali panalangin ko. Hindi ko alam ang principle ng prayer. Hindi ko alam ang karakter ng Diyos. Kaya po yung ating topic ngayon ay yung ating lection ay glimpses of our God. Ayan. So, ito pong aking lesson ngayon ay dinagdagan ko nung kasama yung how to pray at yung sa revival and reformation kasi po yung speaker mamaya ay about sa revival and reformation ng kanyang topic. Ayan. So, ating pag-aralan po yung hindi na naman gumagalaw. Ayun. Ayan.
So kung kayo may Biblia ay ating bukatin ito sa Matthew 6. Matthew 6 verse 9 to 13. Sino po nakaka-memorize po nung Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done. Sino po sa inyo nakaka-memorize ng Our Father? Taas po ang kamay. Wala po. Ayun po, si Sir Win. Sino ba po? Ayan. So, babasahin ko na po, no? After this manner, therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. In earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. So, tatanungin ko po kayo, ano po yung napapansin sa prayer na ito, yung binigay na halimbawa ng Panginoon? Ano yung wala diyan sa prayer na yan? Meron kasing isang, may isang pronoun. Pronoun ba yun? Pronoun na wala diyan. Ano po? Halimbawa, he, she, it, I, you, we, us. Ano po yung wala diyan? I and me. Wala po yung salitang, yung word na I dito sa kanyang panalangin. Ayan. So kung yung mabasahin, ang panalangin na binigay ng Panginoon na halimbawa ay, give us this day our daily bread and forgive us our, it's us, we magkasama tayo, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Ayan, amen. So ito palang panalangin ay dapat pala ay yung, hindi, kasi madami sa atin ay nagpre-pray ng we do selfish prayer. Ang prayer po ay hindi selfish. Sabi nga dito sa Philippians 2:4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. So our prayer must not be selfish. Tatanungin ko po kayo, kung ang prayer natin ay, kung pa-prayer natin ay sa ating kaaway o kaya sa iba, gaano kaya katagal yung ating panalangin? Pag-pray niyo yung kaaway niyo o kaya sa iba, gano'n po katagal ang ating panalangin? Siguro wala pang 10 segundo, Ayan. So, ito po sabi sa yung, a selfish heart thinks of what he can get. A Christ-like heart thinks of what he can give. So, we want the heart of Christ. Ano po? Ayan. So, dun sa prayer ni Jesus ay meron siya laging iniimik na, thy will be done. Thy will be done. Pag nagpe-pray, thy will be done. Father, if it be possible, let this cup pass from me. Pagkatapos niyang humiling, lalagyan niya ng conclusion, thy will be done. Dapat ganun po pag ating panalangin. Sa ating panalangin, hingi tayo ng mga magpe-pray tayo. At sa huli, lalagyan natin ng, but your will be done. Ganun yung dapat natin panalangin. Kasi we want to do the will of God. Because the safest place in the world is to be in the middle of God's will. Yan. So ito ay yung be willing and surrendered. Ayan. So sabi po sa Psalms 25 verse 9, the humble he guides in justice, and the humble he teaches his way. So dapat pala ang ating prayer ay humble. Ang ating ating character ay laging humble. Napakaganda ng panalangin ito na ito ay nasa Congo Africa. May isang manalangin na isang tao doon. Ang sabi niya ay, Lord, you be the needle, I'll be the thread. You go first and I'll follow wherever you lead. So yun dapat that's the kind of humble attitude we need to discern God's will. So itong ating topic ngayon ay dinagdagan ko na ng how to know God's will kasi yun ang kahalagahan ng prayer. Hindi na how to, paano ba ang gagawa ang Panginoon sa akin, kundi ikaw yung gagawa para sa Panginoon. Yan ang ating lection. You might not like what is about to show you, but make up your mind that by His grace, you will do it before you even know what it is. So ito yung ating tandaan. Lord, you be the needle, I'll be the thread. You go first and I'll follow wherever you lead. Ayan. So, ito yung the prayer of faith. Mayroong isang farmer, gardener.
At siya ay pagod na pagod. At sabi niya ay, Panginoon, ako'y pagod na, wala na akong lakas, wala pang gagawin. At mamaya ay may gagawin akong isang napakahalagang bagay. At ang kanyang ginawa ay siya ay natulog. Nagpray muna siya bago siya matulog. At pag-pray niya, Panginoon, naway. Siya ay sincere. Sincere siya sa panalangin niya. At sabi, Panginoon, nawa sa aking pagising, pagmulat ko ay yung mga damo doon sa aking garden ay wala na. Nabunot na. Kasi meron pa siyang gagawin. At siya nanalangin ng almost 15 minutes. Yan, at nanalangin siya at siya tumulog ng mga 30 minutes. At pagtulog niya, sabi, ay, hindi pa, konti pa. 5 minutes pa bago ako gumising. Ayan, tapos tingnan siya, ay, 5 minutes pa ulit. At pagising niya, dun sa kanyang hard din siya tumingin. At sabi niya ay, sabi ko na nga ba, hindi matutupad. May mga ganun na nalangin sa atin, ha? Magpapray tayo. Lord, sana po ay bigyan niyo ako ng sign, ganyan. Tapos pagmulat natin, sana ay, sabi ko na nga ba, hindi matutupad. Kaya nakaka-read po ba tayo? Ayan. So ito, sabi sa Hebrews 11:6, but without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Ayan. So sabi dito, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief in departing for the living God. So nais kong basahin itong comment ni Miss White sa letter 97, 1898. Sabi po ito ay, no encouragement given for unbelief. There is no encouragement given for unbelief. The Lord manifests His grace and His power and over again. And this should teach us that it's always profitable under all circumstances to cherish faith, to walk faith, to talk faith, to act faith. We are not to have our hearts and hands weakened by allowing the suggestions of suspicious minds to plant in our hearts the seeds of doubt and distrust. So yung sabi dito ay hindi wala dapat. Naalala ko yung isang quotation dun sa Deserve Ages sa page 249 na sabi dun ay it is Satan's work to discourage the soul, and it is Christ's work to inspire faith, hope, and ayun. So ito pala sa taas yung kanyang ginagawa. Pag na-discourage tayo, ibig sabihin, ano po ibig sabihin? Pag na-discourage tayo, ibig sabihin hindi yun sa Panginoon pag na-discourage. Ayan. So itong sabi, ayan. Ito po ay may story kung paano ko pinag-aralan itong 2 Corinthians 5:7. Magbabahagi po ng aking karanasan Ayan. Nung dati po ay I think last month tayo. Ayan. Nagpe-pray ako, sabi ko, bakit Panginoon, kasi dati nagpe-pray ako, dinidepende ko sa feeling. Halimbawa, nagpray ako. Tapos pagmulat ko, ay, hindi. May nakita ko depende ako sa nakikita. Sa mga circumstances, At ang nangyayari, dinidepende ako sa feeling. Halimbawa, naging hindi magandang dating sa akin nung nangyari. So, ang gagawin ko, dati po noon, ay ibig sabihin, ang prayer ko ay hindi natupad. Yung aking paniniwala ay didepende ko sa feeling. So, ako pinanalangin, Panginoon, tulungan niyo ako, nawa ay maalis ko itong attitude ko na ito. At nagpray ako ng almost, I think, 5 minutes. Ayan. So, ang nangyari po noon ay magbabasa ako ng Bible. Pagkatapos ko nila magbabasa ng Bible, na-aksidente kung buksan yung aking cellphone. Yung sa UP po ay mayroong FM radio. Ayan. Pagbukas ko 88.7, may isa ako narinig. At siya nagsasalita ganyan. Tapos, ginamit niya itong verse na ito at sabi niya, for we walk by faith, not by sight. So yung pag-pray ko ay, yung palang pray ko ay nung napakinggan ko dun sa radyo, sa FM, sa AUP FM, ay merong isang babae na gumamit ng itong verse na ito at napakinggan ko, hinanap ko, ano kayong verse to? Nakita ko na to pero hinanap ko yan. Hinanap ko sa'yo. Ang natutunan ko doon ay for we walk by faith, not by sight. Ayan. Ito po ang comment ni Miss White sa verse na yan. Faith and feeling distinct. Faith and feeling are as distinct as the east from the west. Faith is not dependent on feeling. Hindi pala depende sa feeling. We must earnestly cry to God in faith, feeling or no feeling, and then live our prayers. Our assurance and evidence is God's word. And after we have asked, we must believe without doubting. I praise thee, O God, I praise thee. Thou hast not failed me in the performance
of thy word. Thou hast revealed thyself unto me, and I am thine to do thy will. So ito palang prayer natin ay hindi tayo depende sa panalangin, sa feeling. Bagamat yung prayer, yung ating halawa, pagmulat natin, ay iba yung taliwas ito sa panalangin ko Iba yung feeling ko, ay malungkot ako, ibig sabihin hindi dininig ito ng Panginoon. Dapat pala hindi tayo depende sa feeling. Ayan. Faith is dependent on feeling. Ito pa ang kanyang isa pang comment. Simplicity and power of faith. Faith is simple in its operation and powerful in its results. Many professed Christians who have knowledge of the sacred word and believe its truth. Yun, talagang alam na yung salita. But fail in the childlike trust that is essential to the religion of Jesus. Yun ang ating kulang. Pagkatapos nating magbasa, mag-pray, yun ating kulang, childlike trust. Sino po sa inyo ang ang tatay na? Po, sige po, kilala ko na po sa mukha. Ayan. So, di ba pag yung anak natin ay sabihin natin, anak, talon. Tatalon tatalon. Inilagay mo sa dito, anak, jump, tatalon siya. Inilagay mo sa mataas, tatalon. Nilagay mo sa second floor, tatalon talaga. Kasi may tiwala yung bata. Dapat ganoon yung ating attitude ng pananalangin, yung tinatawag na childlike trust. Yan, that is the essential to the religion of Jesus. Ayan. So, because you do not ask. Ayan, meron po ditong katanungan doon sa leksyon. Can my prayers really move God to do something that otherwise He might not do? Namumove ba ng Panginoon ang aking panalangin? Ang tanong ko. Sino po ang nais magbahagi? Sino po nais sumagot? Namumove ba ng Panginoon? Nababago ba ng panalangin ko ang Panginoon? Sino po sa inyo ang, ano ba yun? Kalimutan ko yung sa Old Testament. Yung siya nanalangin at pinahaba yung kanyang buhay. Sino po yung Sir Win? Hezekiah. Ayan. So yung kanya, di ba siya ay mamamatay na kanyang nadagdagan pa ng another years. So ano po sa tingin niyo? Nababago ba ng panalangin ang Panginoon? Nagagalaw, hindi nababago. Nagagalaw. Na gumawa. Ano po sa tingin niyo na namumuba pa ng Panginoon? Kasi ang sabi ko po kanina ay ang panalangin ay idinadala tayo sa Panginoon. Hindi ang Panginoon ang lalapit sa atin. Yun ang panalangin. So ang tanong ay, ang panalangin ba ay nagagalaw ba nito ang Panginoon? Sino pong taas pong kamay? Sino pong gusto sumagot? Sino po? Pastor Canosa? Nagugunawi na sana ng Panginoon ang Sodoma at Gomora. Pero sabi ng Panginoon, Lord, kung mayroong 10, gugunawin mo pa ba? Hindi na. Kung mayroong bang 5, gugunawin mo pa ba? Kung mayroong bang 3, gugunawin mo pa ba? Kung mayroong bang 1, gugunawin mo pa ba? Kung mayroong bang wala, gugunawin mo pa ba? Wala sabihin natin sa ating lingwahe ngayon ay pwedeng magbago ang hangin. Kaya nga ang sabi ko sa aklat ng Ikas, kung ang aking
Sige po. Tuloy ko na para mamaya hindi na ako tatayo. Oo, diretso ko na. No? Kasi meron po mga mahalagang bagay na iniring po ang ating misyon. Sapagkat ang sabi doon ay, ang panalangin ay hindi para ipaalam sa Diyos ang ating mga kahilingan. Simply because alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kung ganoon, ano ang layunin ng panalangin? Ang layunin ng panalangin, ito po ay ang kapahayagan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kung magkagayon, kailan tayo dapat na manalangin sa ating Panginoon? Kapag binasa po natin ang karanasan ni Jonah, ang sabi ng banal na kasulatan ay, from inside the feast, Jonah prayed unto the Lord. Sa madaling salita, sa panahon na tayo'y nangangailangan, sa panahon na tayo'y hindi natin alam ang ating gagawin, diyan tayo dapat na manalangin at maging sa panahon ng ating katuwaan at kasaganaan. Ang sabi po ni Mrs. White, when you feel not to pray, that is the time for you, for us, to pray the hardest. Sa panahon na para bagang nagiging routine na lamang natin, hindi natin feel na tayo po ay manalangin, diyan tayo dapat na manalangin. Ang tanong, ano ang dapat natin gawin para sagutin ang ating mga panalangin sa Diyos? Sa ating leksyon ay may magandang ilustrasyon. Ang kwento doon ay, halimbawa, ngayong araw na ito, kumain ka ng isang banyerang pansit, isang timbang ice cream. Halimbawa, ayan, exaggerated yung story. Isang panangganang pansit, isang timbang ice cream, at pagkatapos ay isang baka. Kinain mo lahat ito. Ngayon, bago ka matulog sa gabi, ang panalangin mo, Panginoon, pumayat po sana. Sa palagay niyo, papayat kayo. Ha? Hindi tayo papayat. Bakit? Sapagkat yung ating lifestyle, hindi sa paraan ng pagpatok. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Ha? Awit, 66, kapitulo 18. Ano ang sabi doon? Kung inaalagaan natin ang kasamaan at kasalanan sa ating puso, huwag tayong umasa na tayo'y titindi ng Panginoon. Kung tayo'y nagnanakaw at nangangaroy at nagsisinungaling, aasa tayo na titindi ng Panginoon ang ating dalangin? No way. Ano pa sabi? Pagkaan, kapitulo 28, talatang 13. Kung inilalayo natin ang ating sarili sa pagdinig sa kautusan, ako, ang ating panalangin ay karuman. Alam niyo po ba, hindi lang po marumi. Malaki po ang pagkakaiba ng marumi sa karuman-duman. Example ng marumi, yung medyas ko. Isang buwan ko nang hindi nilalabas. Marumi, pero isinusunod ko pa rin. Yan ang example ng marumi. Pero yung karuman-duman, ang example ng karuman-duman ay pasintabi, yung dumi ng tao. Ilan sa inyo ang dumumi at pagkatapos dinampot nyo, yung dumi nyo, tinamin nyo? Wala. Because by nature, yan po ay marumi, mabaho, karuman-duman. Same thing. Kapag inilalayo natin ang ating sarili sa pagganap ng kalooban ng ating Panginoon, no way na tayo po ay titindi pa. Yan. So maraming salamat po, Pastor. Ayan. Ayan. So mayroon po palang gumamit ng PowerPoint. Nawalan ng power, nawalan din ng point.
Ayan. So sabi dito sa Luke 11 verse 9, "And I say unto you, ask and it shall be given you, seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you. For everyone that asketh receiveth, and he that seeketh findeth, and to him that knocketh it shall be opened." Sabi dito, hihingi pala. No. Ayan, sabi sa James 5:16, "Confess your faults to one another, and pray for one another that ye may be healed. The effectual prayer, fervent prayer for righteous men availeth much." Ayan, effectual fervent prayer of righteous men availeth much. Ayan, so Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth by the space of 3 years and 6 months. Verse 18, "And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit." So dito po napag-focus dito sa itong may nakawali red. "The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much." Ano? Ito po ang comment ni Miss White. Sabi niya dito, "The eloquence that good accepts, he who strives for eloquent language when praying is entirely out of place. The eloquence that God accepts is the earnest longing crying of the soul which feels that it must have help." Yan. Long prayers are not essential. Ano ho? Sino po sa'yo napakahaba manalangin? Long prayers are not essential. Sabi po diyan. "Those who labor in the right spirit will pray in the right spirit." So meron po akong kaibigan at siya ay nanalangin. Sa Voice of Youth yun, sa Voice of Youth. At ang nangyari sa kanya ay gabi na yun, gabi. Wala na dumadaan na bus. At nanalangin siya konti-konti lang. Wala pa siguro mga 10 seconds. At pag-pray niya, amen. Dumating na agad yung bus. Hindi na siya nagawa ng mahabang panalangin. No. Yung pa sa long prayers are not essential. Kasi pag napakahaba na panalangin ay para na po tayo yung pasyong mahal ba yun? Ave Maria, no? "But the right spirit will pray in the right spirit. He who labors as Christ labored will be in earnest when he prays. And the word of God assures us that the effectual prayer of a righteous man availeth much." So, ganoon pa napakahalaga. Kung ikaw ay napaka-righteous na tao, yung panalangin ay talagang may kasiguraduhan. Ano? Ito po sabi sa leksyon na, "However much prayer changes us and impacts our relationship with God and others, the Bible is very clear that our prayer influences what God does. We ask and He responds one way or another." So, ganun na po, ano? Pag nag-pray tayo, ay kanyang ibibigay, ano? Ayan. So, ganun lamang. So, ito po yung aking, kasi dinagdagan ko ng revival. Medyo inirelate ko po dun sa topic po ni Sir Win mamaya. Tama ba, Sir Win? Gagamitin niyo po ba yun? Hindi naman. Gagamitin niyo po? Hindi naman. So, nice kong basahin na, no? Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, read. "A revival through godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs." Not because God is not willing. Ay. Ayan. So ito yung tatawag na the church greatest need. Handa na palang ibigay ng Panginoon. Ayan na, ibibigay na. Ano ko lang sa atin ay, sabi ito, "But it's not will to bestow blessing upon us but because we are unprepared to receive it." Imagine niyo po tayo ay yung basong napakaliit. At ang gusto ng Panginoon ibigay ay yung isang galon na tubig. Gusto nang ibigay, kaya lang, hindi kasya ano. "But it is our work by confession, humiliation, repentance, and earnest prayer to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us His blessing." Ayan. So, complying with conditions, nabanggit na po kanina ni Pastor Canosa, yung pong kumakain ng isang langganang ice cream, isang timbang ice cream. Ayan. Ayan. We can expect God to answer our prayers, but there are things we need to do in the process.
it has been said that we need to live out our prayers. That is, we need to do all that we can in our power to see them answered. So next yung basahin itong nasa Patriarchs and Prophets, page 509. Ano ba yung part ng tao? Wow, mag-pray tayo, no? Ito po yung kay Joshua. Yung yung kay Joshua pa, no? Joshua had received the promise that God would surely overthrow these enemies of Israel. Yet, he put forth as earnest effort as though success depended upon the armies of Israel alone. Yun ang nangyari, no? And he did all that human energy could do. And then he cried in faith for divine aid. Tandaan niyo po ito. The secret of success is the union of divine power with human effort. Pwede ka, Panginoon, naway ka na ganyan. Dami kang hiniling. Pero pag di mo naman, pag multo naman, humihingi ka lang na, Panginoon, magbigay ako ng halimbawa. Magpipray ako, Panginoon, humingi ako ng sign. So hindi na ako gagawa. Ang mangyayari dyan ay, Panginoon, ikaw na gumawa, pakitaan mo ako. Ikaw ang gumalaw. Ngunit hindi ka naman gumagawa, magbigay ako ng isa pang halimbawa. Sino po sa inyo ang nakaranas ng ipagpanalangin, yung kanyang prospective partner? Sino po nakaranas na? Sir Win. Ayan. So, ipagpanalangin, Panginoon, ito ay aking talagang base po doon sa pag-aaral at pag-observe. Ito yung aking napili. Panginoon, gumawa nawa kayo ng isang mirakulo. Isang yung kanyang, ipakita mo sa akin ng kapangyarihan. At ang ginagawa mo na pray ka ng pray, nakaluhod ka lang. Hindi ka gumagawa. Ano pa mangyayari? Wala. So, ganun dapat may with human effort, hindi lang divine power with human effort. Ayan. So, ito po yung pang-conclude. Ito po yung, can two walk together except they be agreed? Ayan. So, hindi po maaari na, ang Panginoon ay dito, sa kanan. Dito ka lang, titigil ka lang. Dapat pareho kayong liliko, pareho tayong gagalaw. Yun po ang success. So, ito ay nice kong basahin yung Enoch's walk with God. Di ba sa Biblia ay napakaikli lang ng itinala kay Enoch. 3 verses lang ba yun o 4 sa Genesis 5. So, ito ay yung comment ni Miss White. Ito kanyang sabi sa Patriarchs and Prophets, page 85. Enoch's walk with God was not in a trance or vision, but in all duties of his life, of his daily life. He did not become a hermit, shutting himself entirely from the world. In the family and his intercourse with men, and as a husband and father, a friend of citizen, he was steadfast, unwavering servant of the Lord. His heart was in harmony with God's will, for can two walk together except they be agreed? And this holy walk was continued for 300 years. There are few Christians who would not be far more earnest and devoted if they knew that they had but short time to live, or that the coming of Christ was about to take place. But Enoch's faith waxed the stronger, his love became ardent with the lapse of centuries. Enoch was a man of strong and highly cultivated mind and extensive knowledge. He was honored with special revelations from God, yet being in constant communion with heaven, with a sense of the divine greatness and perfection ever before him. He was one of the humblest of men. Ito po yung pinaka-point. The closer the connection with God, the deeper was the sense of his own weakness and imperfection. So, paano ba nakakarit sa prayer yan? Di ba pag tayo nakakaranas ng panghina? Ayan. Habang tayo napapalapit sa Panginoon, lalo natin nakikita na, ang Panginoon pala ganito, si Kristo pala ganito, lagi siya nanalangin, lagi siyang ginagawa niya yung laging ang kanyang sasabi, thy will be done, thy will be done. At sabi, the deeper was the sense of his weakness and imperfection. So yun po yung tinatawag na sanctification. Wala sa atin na perfect. Ba perfect ka na, hindi ka na manalangin. Hindi pala perfect, sinless. Hindi po, wala tayong ganung paniniwala na sinless na hindi na muna kailangang manalangin kasi ikaw ay hindi na nagkakasala. Kasi sabi ito, habang lumalapit ka sa Panginoon, lalo mong nalalaman, lalo mong nasisense yung iyong pagiging weak and imperfect. Distressed by the increasing wickedness of the ungodly and fearing that their infidelity might lessen his reverence for God, Enoch avoided constant association with them and spent much time in solitude, giving himself to meditation and prayer. Thus he waited before the Lord, seeking a clear knowledge of His will, that He might perform it. Ayan, yun po kanya ginagawa.
At ito po ang ating napakagandang salita. To him, prayer was as the breath of the soul. Ano po sa Tagalog? Hininga ng kaluluwa, tama ba? Ano ho? To him, prayer was the breath of soul. Hininga. At sabi, he lived in the very atmosphere of heaven. Ano po nangyari kay Enoch? 300 years nasa langit po, ano? And he was not found, for God took him. So naway kasi itong si Enoch ay paborito kong character, bagamat yung kanyang verse sa Bible ay napakaikli. Ngunit itong si Enoch ay napakaganda ng paliwanag ng Spirit of Prophecy, sa Spirit of Prophets. To him, prayer was the breath of the soul. He lived in the very atmosphere of heaven. So, yun na po. Ayan. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa ating kung meron po kayong tanong, susog, or maaari po ninyong itaas inyong kamay. At pag wala po kayong tanong, ay ako po ang magtatanong. Ano po ba? Ako na lang magtanong. Okay, so meron pa po bang tanong or karagdagan? Ano po, Pastor? Saka po si Brother. Gusto ko lamang pong patuunan natin yung pansin yung sinasabi sa Steps to Christ. Ang sabi ko doon ay ako ang aking sinasuggest ay para lalo natin ma-appreciate. Basahin niyo po yung Steps to Christ na ang pamagat ay what to do without and the privilege of prayer. Ito po ay napakaganda Chapter 12. na atin pong basahin. What to do without and the privilege of prayer. Ang sabi po doon, kung si Jesus, nung siya ay narito sa lupa, ay nakadama ng pangangailangan sa pananalangin, ay gaano pa kaya tayo na mga tao, hindi tayo anak ng Diyos, hindi tayo galing sa langit. Kung si Jesus na anak ng Diyos at galing sa langit ay nakadama ng pangangailangan sa pananalangin, gaano pa kaya tayo? At ano po ang isa sa mga pinakamabisang susi para ang ating panalangin ay tugunin ng Panginoon? Yan po ay masusumpungan sa unang Kronika, Kapitulo 5, talatang 20. Isang susi para tayo ay tingin ng Panginoon sa ating mga panalangin at ang sabi po at tinugon ng Panginoon ang kanilang mga hinaing, ang kanilang mga dalangin, sapagkat sila ay lubos na nagtiwala sa Panginoon. So yan ang isa sa mga pinakadakilang susi na dapat po ay ating panghawakan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Hindi lamang tayo basta magtiwala sa Diyos, kundi tayo po ay magtiwala sa Diyos ng Diyos. Yan, so si Brother Awa. Gusto ko ng Panginoon ay malaman natin kung ano po talagang kahalagahan ng prayer. So sa aking mga karanasan, mga kapatid, patunay talaga na yung prayer, meron pa akong mga prayer na on the spot sinasagot ng Panginoon. And meron din pong prayer na until now hindi pa sinasagot ng Panginoon. And I do believe that there are better na mas plano yung Panginoon doon sa hinihiling ko na yun na until now hindi ko pa natatanggap hanggang sa mga oras na to. No? So pag nataisipin mga kapatid, do not stop on praying. No? When we pray, then minsan inisip natin na okay, wala na lang ako mag-pray kasi hindi naman sinasagot ng Panginoon. Wag po mga kapatid. Sapagkat sa ating nga po, ang prayer ay siyang hininga natin. Ngayon,
yung prayer, kung gaano kahaba kayo nakikipagkwentuhan sa inyong kaibigan, dapat mas mahaba pa po yung prayer natin. No? Kasi ang Panginoon, best friend natin yan eh. So ang dami natin yung dapat sabihin sa Panginoon kasi siya yung kaibigan na hindi rigor, hindi siya kung ano-anong ginagawa sa atin bagos. Siya yung pinakamabuting kaibigan na dapat natin sabihan ng lahat ng ating mga hinahangad, ng ating mga kaibigan. So before po magtapos, gusto ko lang basahin yung Psalms sa chapter 65 verse 2, ang sabi po dito, O thou that hearest prayer at the day, shall all flesh come. So tayo po lumapit sa Panginoon na may mapagpakumbawang Kristo. Amen. Amen. Cecil po. Just want to add up po and to emphasize, prayer is an act of faith. Kaya kung makikita nyo in revival and reformation or in revival, we are in need of faith. And this faith could only be exercised through prayer. Na-exercise daw po yung faith nyo through prayer. O paano po? Sabi po dito, who can see their prayers extend to heaven? Nakikita niyo po ba yung panalangin nyo yung umaakit sa langit? O who can see God receive them? Nakikita niyo po ba na tinatanggap ng Panginoon yung prayer natin? So it means that prayer po ay nakakapag-increase ng faith natin. So it's an act of faith. And yun din po yung reason kung bakit in revival and reformation you could see you should have earnest prayer. Kung pwede lang po na lagi-lagi ka nananalangin or you are praying without ceasing so that you would increase faith. And yung faith na yun, that's the only thing you can have to have salvation. Diba po? By faith, you are saved by the grace of God. And so, pinapakita lang po dito yung yung importance ng prayer in our life. Na hindi po natin siya dapat kaligtaan if we want to receive yung salvation na binibigay po ng Panginoon sa atin. Yan, amen. Meron po bang nais po magdagdag? Tanong. Since wala na po, nais ko lang mag-share lang ako, na ito yung lagi kong prayer pag umaga. Yung nasa Steps to Christ, page 70. Sino po sa inyo ang may Steps to Christ? Sino po sa inyo ang may book na ganun, Steps to Christ? Ayan. So, buklatin niyo po sa page 70. So, yung book po na Steps to Christ na yung manifest, iba po yung page niyan, hindi ko alam. Ang alam kong page ay yung nasa SOP na malaki. Basta, kasi po magkaibang page yan eh. Ayan. Basta ito ang sinasabi. Consecrate yourselves in the morning. Make this your very first step. Let this prayer be, make me, O Lord, as wholly thine. I lay all my plans at your feet. Use us today in thy service. Abide with us and let all our works be wrought in thee. Yun po yung aking karagdagan. So naway sa atin po ngayon ay yung prayer. Naway ay lalo nating makilala ang Panginoon sa magitan ng panalangin at mag-increase yung ating faith at magkaroon tayo ng revival and reformation sa church na ito. At yun lang po at maraming salamat.